So VRA 14. So VRA 14 una pangutan na dre is unsa ba ni sa characteristic sa joint indivisible obligation. So sa pagitawag na to joint is grupo ni sila na nag-join. Basta daghan na sila dre. Tawag na to joint. Tapos kapag indivisible is cannot be divided or kaya dili siya pwede matunga-tunga to individuals. So pag dire sa joint indivisible condition, ang kada party sa mga debtor o kada part sa debtor na nagautang sa nag-inusarang creditor, tanan sila is na sila ay kanya-kanyang obligation. Kaya na sila ay kailang obligation is nagadepende lang sa ilaha, kay naga-reflect lang sa ilahang utang dito sa creditor. Individual sila. Tapos na isa dre sila na kauban nila na debtor nga nawala og kakayahan na i-fulfill ang iyang obligation. So the rest dito sa mga debtor, active debtor kay obligated o liable na i-provide kung sa may kakulangan sa isa nila kakauban. So tunga-tungaan to nila para ma-fulfill ang buong obligation na kailangan nila ihatag dito sa creditor. So ganun ang pungutan na different sa VRA 14 na to sa difference or kaya kalahian sa solidarity obligation o sa tawag gani sa joint indivisible condition. So parehas akong giingon gini ha, pag joint indivisible condition, kada tao or kada isa sa mga debtor is na kanya-kanya na part sa obligation. Pero kapag naisa na mahimong void or kay nawalaan o kakayahan, kay kailangan nila i-provide kung say wala or kaya dili kaya buhaton sa isa nila kauban. For example, nitulo ka mag-amigo, nato sila bangko, nagkasinabot sila na mag-loan. Tapos kaning sa loan nila nagkapirmahay sila kontrata na ang tangon nila sa bangko is 300,000. So tulo sila kabuok, 100,000 sila. Tapos pag abot ay nilabay ang mga pila ka bulan o kaya pila ka tuig, ang isa nila ka amigo kay kuan man kanang nawad-an magkakayahan na magbayad pa sa loan kay ang ilang isa ka amigo kay nawalaan dig trabaho. So nawalaan siya asset para maka-gain siya income na pambayad pa naman niya dito sa iyang loan. So naging void siya o himo siyang default. So karon kaning duha ka amigo niya na active karon, kato na sila mosalo sa obligation sa isa nila ka amigo. Kay join man sila, tulo man sila nagpirma dito sa kontrata, o ang kontrata na ilahang gipirmahan is joint indivisible condition. So kung dili ma-provide sa isa, sila na mong provide ubayad kung pila tong kulang or kaya pila gihuram sila hang amigo dito sa bangko. So sa solidarity na punta. Ang solidarity kay dili pareha sa joint obligations, kay sa joint obligations na kanya-kanyang portion sa obligation. O diri sa solidarity obligation, everyone or kada isa sa mga debtor is liable dito sa isa ka obligation or kautangan dito sa part sa creditor. So karon kung kundahay mo diman ang creditor na ubayad ang isa dito sila ha, bisan kinsa dito sa mga nagkautang sa iya ha, nasabay na ni utang sa iya ha, pwede niya singilon. For example,
si Manuel kay gipahuram niya kwarta ang tulo niya ka amigo, si Jonah, si Juan o si Carlos. Kani si Jonah, si Juan ug si Carlos kay gisaaran nila si Noel na bayaran nila sa katapusan o kung pila man itong giutang nila. Ibutan na to ang giutang nila kay 500k. Tapos karon kay kani si Noel dili man niya mahagilap ang uban niyang mga nagkautang siya ha. Tapos nilabay na lang siya sa kalsada, nakita niya ang isa dito, si Carlos. So si Carlos, pag nakita niya, pwede niya singilon si Carlos sa giutang nila na magtropa ng mga debtor.